kay buti-buti ng ating Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat, Pastor, sa prelude. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa kanilang mga tahanan, bahay, na manonood. Muli, Merkulis ng gabi, tayo muli narito upang magkataipon. Magandang gabi. Bago lahat, sa ating pagpapatuloy, inanayahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos ng makapangyarihan sa lahat, salamat po. Kayo ang nagbibigay ng mga buting bagay sa amin. Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagliligtas ninyo sa amin sa espiritual na panganib dulot ng mga kasalanan. Nananalig po kami sa dakila ninyong hangarin na kami ay mahangop sa pagkaaliw ng sanlibutan. Kami muling sama-samang dudulog sa inyong dakilang trono. Nawa pangunahan kami ng inyong espiritu, kayo ang kumilos sa aming puso at magbigay ng ibayo pang kaalaman upang maging kaluguran kami sa iyong puso. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Ang mga patungo pa rito, inyo pong ingatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y umawit, Seek Ye First. Susunod po na awitin, There is Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you worry, will the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's one
to sing. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y magkamustahan habang umaawit. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Baptist Church Cuba members, group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 a.m., Church Auditorium. At sa darating po na linggo, August 2, huwag sayangin ang kabataan. Ito po ay makikita sa mga ngaral, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. Each one bring one every Sunday. Weekly worship service, Camarin, Caloocan, every Friday. Home Bible study, San Mateo Rizal, every Saturday. Worship service, Taytay Rizal, every Saturday. Taytay Ministry, house-to-house Bible fellowship, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday. Go Cuba, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. First-time visitor Sunday, August 30, 2026, every last Sunday of the month. At tayo po'y pinagpala dahil tayo po'y may gaganapin na Youth Sunday sa August 2, 2026. Okay. 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary, Giving Commitment every last Sunday of the month. Tayo po muling tumayo. Tayo umawit, Change My Heart, O God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the pattern, I am the clay. Mold me and make
Mari na po tayong umupo. At para po sa ating preaching, tawagin po natin si Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayon, sumagana sa pagpapasalamat. Kaya, bago tayo magpatuloy, sasamantalahan ko muna ang isang pagkakataon upang magpasalamat sa nag-iisa at walang iba, walang kapalit, nag-iisang kasama sa buhay. Maligayang 45-45 anniversary. Ha? Hindi man sagana ang ating pagsasama, ang mahalaga, yun na ang mahalaga. Hindi, lahat na tayo nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Kala mo, ganun lang ha. Ang ating teksto, sa umagana sa pagpapasalamat, ang ating teksto sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 at 7. Basahin natin ng sabay-sabay ang ating teksto. Inaaniyahan ko kayong tumayo sa pagbasa ng ating teksto. Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 at 7. Handa, basa. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatatayo sa Kanya, at matibay na inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming gabay at pagbubulayan. Tunay na nararapat sumagana sa pagpapasalamat sa lahat ng panahon at sa mga tinatamasa at maging sa pagsubok ay pasalamatan. Nawa magpakatibay tayo't manatili at isalig ang ating buhay sa Panginoon. Kayo nawa ang kumilos sa aming kalagitnaan upang kayo ang aming mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mari na po kayong maupo. Sumagana sa pagpapasalamat. Maring totoo na madaling magpasalamat kapag maraming biyaya. Madali, pero ang iba nakakalimot kahit apaw-apaw ang biyaya. Kapag maganang buhay at kapag nasasagot agad ang ating mga panalangin, madaling magpasalamat. Ngunit ang tunay na puso ng Kristiyano ay nasusubok. Nasusubok hindi sa panahon ng kagaanan, kundi sa panahon ng kakulangan, panahon ng problema at paghihintay. Sa gitna ng hirap, may mga Kristiyano pa rin marunong lumuhod at magsabing, salamat po, Panginoon. Ipinakita ni Pablo ng pagpapasalamat ay hindi lamang simpleng ugali, kundi tanda ng matatag at lumalagong pananampalataya kay Kristo. Habang lalong lumalalim ang ating pagkakagat kay Kristo, lalo rin dapat sumagana sa atin ang pasasalamat. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang magpasalamat paminsan-minsan, kundi mamuhay na hitik at umaapaw sa pagpapasalamat sa Diyos. Ito ang ating makikita sa ating teksto. Mayroon po tayo dalawang pangunahing punto. Ang unang bahagi,
Ang katayuan ng Kristiyano. Ang katayuan ng Kristiyano. Bago sabihin ni Pablo ang tungkol sa pagpapasalamat, pinaalaala muna niya, kung sino tayo kay Kristo. Ang pagpapasalamat ay hindi nagsisimula sa dami ng biyaya, kundi sa pagkilala kung ano ang mayroon tayo kay Jesus o Kristo. Kapag nanunawaan natin ang ating katayuan kay Kristo, mas nagiging natural sa atin ang magpasalamat kahit sa gitna ng kahirapan. Madaling sambitin ang salamat. Kaya ayon nga sa ating teksto sa Colosas 2:6, sabi nga, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, o yaman tinanggap natin Panginoon si Kristo Jesus. Ayon sa verse 6, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagtanggap ng relihiyon, kundi pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon ng buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo ang masusunod, kundi siya na ang maghahari sa ating isip, sa ating puso at pamumuhay. Kapag tunay natin tinanggap si Kristo, nagkakaroon tayo ng pusong mapagpasalamat dahil alam natin tayo ay iniligtas at binigyan ng bagong buhay. Ayon pa rin sa ating teksto, sa verse 6, kaya magsilakad tayong ganun sa Kanya o mamuhay kayo sa paraan karapat-dapat sa Kanya. Ayon pa rin sa verse 6 yun, ang hindi sapat nakilala natin si Kristo. Hindi sapat. Dapat makita rin sa ating buhay ang pagsunod sa Kanya. Yan po ang malaga. Ang paglakad kay Kristo ay araw-araw. Araw-araw na pamumuhay na nakasentro sa Kanya. Hindi tuwing linggo lamang nakasentro ang ating buhay kay Kristo. Araw-araw. Kaya ang pagpapasalamat ay hindi lang salita, kundi nakikita rin sa paraan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa iba. Ayon pa rin sa ating teksto sa verse 7, dahil tayo ay nakaugat at nangatatayo sa Kanya o manatili tayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang ating buhay. Ayon sa verse 7 excuse me. Tulad ang punong kahoy, ang punong may malalim na ugat ay hindi basta natutumba sa bagyo. Matibay ang puno pag malalim ang ugat. Ganon din ang Kristiyanong nakaugat kay Kristo. Maaari siyang masubok, ngunit hindi madaling bumigay. Siya ay matatag. Kapag si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, natuto tayong magpasalamat. Hindi lamang sa pagpapala, kundi maging sa mga pagsubok na ginagamit ng Diyos upang patibayin tayo. Ayon pa rin sa ating teksto, dahil tayo ay matibay sa pananampalataya gaya ng pagkaturo sa atin o magpakatibay tayo sa pananampalatayang itinuro sa atin. Ayon sa verse 7 pa rin, ang matibay na pananampalataya ay hindi basta nadadala ng maling aral o problema sa buhay. Habang pinanghahawakan
natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, lalong tumitibay ang atin pagtitiwala sa Kanya. At habang tumitibay ang pananampalataya, dapat lalo rin tayong magkaroon ng dahilan upang magpasalamat. Bilang mga Kristiyano, tayo ay na kay Kristo. Bilang mga Kristiyano, tayo na kay Kristo. Nasa panig ni Kristo. Ang pinakamalaking pagpapala ng Kristiyano ay hindi material na bagay, kundi ang pagiging kay Kristo. Ayan po ang pinakamalaking pagpapala. Dahil tayo ay nasa Kanya, mayroon tayong seguridad, mayroon tayong kapatawaran, mayroon tayong pag-asa. Higit sa lahat, ang pag-asa, kahit magbago ang sitwasyon sa buhay, hindi nagbabago ang atin dahilan ng pagpapasalamat. Dahil si Kristo ang tanging pundasyon ng pananampalataya, maging Kristiyano at Iglesia, ayon nga sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 19 at 20, sabi nga dito, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propita na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Si Kristo ang pundasyon kung saan nakatayo ang iglesia at pananampalataya. Hindi tao, si Kristo mismo, o tradisyon, o sariling gawa na ang sandigan ng kaligtasan, kundi si Jesus lamang. Kaya kapag si Kristo ang pundasyon ng buhay natin, dapat nagiging matatag tayo kahit may unos at problema. Hindi natitinag, Kaya dapat sa Kanya lamang magtiwala bilang tanging paraan ng kaligtasan. Ayun nga sa Juan 14:6, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya lamang, si Kristo lamang ang daan, wala nang iba. Ayon pa sa Gawa Kapitulo 4, versikulo 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Dahil walang ibang daan tungo sa kaligtasan kundi si Kristo lamang, ang katotohanan ito ay sapat ng dahilan upang tayo ay magpasalamat habang buhay. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo o tumutulong sa iba, kundi dahil sa biyaya at awa ng Panginoon lamang. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay sumunod at magpakatibay kay Kristo. Sumunod at magpakatibay kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi patuloy na pagsunod kay Kristo.
habang tayo ay sumusunod at nanatili sa Kanya, lalo natin na nararanasan ang Kanyang katapatan at kabutihan. At habang nakikilala natin siya, mas lumalalim din ang ating pagpapasalamat. Kaya patuloy na sumunod kay Kristo. Ang Kristiyano ay hindi nabubuhay ayon sa uso. Hindi nabubuhay ayon sa uso o sariling kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ni Kristo. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mas nagiging mapagpasalamat tayo dahil nakikita natin ang Kanyang paggabay araw-araw. Kaya sumunod tayo kay Kristo. Sumunod kay Kristo, panghawakan at sundin ang Kanyang turo bilang katibayan ng pagiging banal. Ayon nga sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31 at 32, sabi dito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y nagsisipanatili sa akin salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Dapat tayo manatili sa Kanyang mga salita at sumunod. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At ang mga tupa ni Kristo ay nakikinig sa Kanya. Hindi humihiwalay at sumusunod. Nakikinig. Kilala ni Kristo at sumusunod sa Kanya. Ayon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, sabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ayon kay Jesus, ang tunay na alagad ay nanatili sa Kanya. Sa Kanyang salita. Ang pagsunod sa Kanya ay patunay na tayo ay tunay na kabilang sa Kanya. At tulad ng mga tupa na sumusunod sa tinig ng pastol, ang Kristiyano ay dapat sensitibo. Sensitibo at handang sumunod sa tinig ng Panginoon. Kaya magpakatatag tayo kay Kristo. Tayo ay may seguridad sa Kanya. Naka-insured. May seguridad. Ayon nga sa Juan Kapitulo 10, 28 at 29, sabi dito, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. Walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Ngunit panghawakan pa rin. Kahit hindi maagaw ninuman, panghawakan pa rin natin ang Kanyang mga turo. Ayon sa pangalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, sabi dito, kaya nga, mga kapatid, kayo ay mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ayon kay Pablo, napakagandang pangako na ito, na walang makakagaw sa atin sa kamay ni Kristo at sa Ama. Ngunit ang seguridad na ito ay hindi dahilan upang maging pabaya sa pananampalataya. Kaya lalo tayo dapat manatiling tapat. Manatiling tapat
at nakakapit sa katotohanan itinuro sa atin. Kaya ang pusong tunay na nakakilala kay Kristo ay hindi palaging reklamador, kundi marunong magpasalamat. Kapag naunawaan natin ang ginawa ni Kristo sa krus, nagiging maliit ang ating mga reklamo at lumalaki ang ating pasasalamat. Ang taong matibay kay Kristo ay natututong magpasalamat kahit hindi perpekto o nasa mahirap na kalagayan o sitwasyon. Hindi reklamador. Ang ating ikalawang bahagi, ang pagpapasalamat ng Kristiyano. Ang pagpapasalamat ng Kristiyano. Hindi nais ng Diyos na ang Kristiyano ay paminsan-minsan lamang magpasalamat. Dapat tayong sumagana. Ano po? Sumagana o umaapaw sa pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang reaksyon sa biyaya, kundi dapat maging normal na kalagayan ng ating pagkatao at puso. Ayon sa ating teksto sa Kolosas 2:7, ano po? Sabi nga, sumagana sa pagpapasalamat o laging magpasalamat sa Diyos. Ayon sa verse 7, no? Paano tayo dapat sumagana sa pagpapasalamat? Ang salitang sumasagana ay larawan ng isang bagay na umaapaw at hindi kulang. Ganon ang nais ng Diyos sa atin pagpapasalamat. Hindi pilit o napipilitan lamang. Hindi madalang, kundi masagana at mula sa puso. Habang lalo natin nakikita si Kristo, lalo rin dapat dumami ang atin pasasalamat. Opo, kaya magpasalamat sa iba't ibang dahilan. Magpasalamat sa iba't ibang dahilan. Kapag marunong tayong tumingin sa kabutihan ng Diyos, mapapansin natin, napakarami pala natin dahilan upang magpasalamat araw-araw. Hindi lamang malalaking himala ang dapat ipagpasalamat, kundi maging ang simpleng biyaya ng buhay. Lakas at presensya ng Diyos, ating pasalamatan. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong marunong makakita ng kabutihan ng Panginoon. Kaya dapat magpasalamat sa lahat ng bagay. Ayon nga sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 18, sabi nga, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang utos sa unang Tesalonica Kapitulo 5:18 ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Ano po? Hindi lamang sa magagandang pangyayari. Tulad halimbawa
si Pablo nagpasalamat sa lakas na ibinigay ng Panginoon. Makikita sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Si Daniel, sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Daniel 2:23. At ang iglesia sa tagumpay na galing kay Kristo. 1 Corinto Kapitulo 15, 57. Anuman mabuti sa ating buhay ay biyaya ng Diyos at karapat dapat pasalamatan. Kaya kahit parang konti lamang ang pagpapala, magpasalamat pa rin. Kahit kapiraso lang, magpasalamat pa rin. Ayon nga kay William Seeker sa Tagalog, Seeker sa Tagalog, malaki ang natatamasa ng taong marunong magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Ang taong marunong magpasalamat sa maliit ay mas masaya kaysa taong maraming tinanggap, ngunit laging kulang ang tingin. Hindi kontento, laging kulang. Kapag magpasalamat tayo, natuto tayong makita ang kabutihan ng Diyos kahit simpleng bagay. Ang pusong kontento ay pusong may kapayapaan. Hindi naghahanap ng dagdag. Kaya magpasalamat sa iba't ibang paraan. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang sinasabi, kundi ipinakikita rin. Ang tunay na pasasalamat ay nakikita sa ating pagsamba, nakikita sa ating paglilingkod, at paraan ng pamumuhay. Kapag tunay tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagiging malinaw ito sa atin. Sa ating gawa at hindi lamang sa salita. Bilang panghuli, sa panahon ngayon, maraming tao ang mabilis makakita ng problema. Ngunit, mabagal makakita ng biyaya. Madaling magreklamo. Madaling manghina at madaling makalimot sa kabutihan ng Diyos. Ngunit ang Kristiyanong tunay na nakaugat kay Kristo ay dapat maging taong umaapaw sa pasasalamat. Kaya ang ating hamon sumagana sa pagpapasalamat. Kapag lumago tayo kay Kristo, dapat lumalago rin ang atin pasasalamat. Kaya huwag lamang tayong magpasalamat gamit ang ating labi, kundi pati sa paraan ng ating pamumuhay. Sa bawat araw, sa bawat biyaya, at kahit sa bawat pagsubok, matuto tayong magsabing, "Salamat, Panginoon." Magandang gabi. Tayo manalangin. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming masaganang pasasalamat at pagkilala sa inyong katapatan at kabutihan. Sa pamamagitan ng inyong patnubay at gabay, kami lumalakas at nananagumpay sa mga hamon ng buhay. Nawa tayo'y laging magpasalamat sa bawat yugto ng atin. Buhay, kalungkutan man o kagalakan ay pasalamatan. Gamit ang ating labi at maging sa paraan ng ating pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon nga sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38, sabi dito, "Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpikliglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat
ay doon kayo muling susukatin. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya inyong pinagkakaloob sa amin araw-araw. Salamat, nawa ka. Samahan niyo kami sa aming pagkakaloob. Hipuin mo ang aming puso upang magbigay ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa natapos namin pagkakaloob. Dawang salaping ito magugol sa pagpapalaganap at paghangaral ng iyong banal na salita. Patuloy nawa ninyo kayong palakasin at bigyan ng kalakasan ng katawan upang kami makapaghanap buhay araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli tayo po'y tumayo, ating awitin, Dahil Buhay. Sana pusang nanao pagkat tayo'y kanyang mahal. Doon sa krus tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap, sakit, magwawakas, tutunguhin langit na bayan, sasapilin ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Tayo manalangin.
Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap mula sa inyong mga salita, tunay na dapat sumagana sa pagpasalamat sa lahat ng panahon, maging pagsubok man o kasaganaan, ay dapat namin pasalamatan. Nawa ang lahat ay tumimo sa aming puso't isipan at makita sa araw-araw na aming pamumuhay. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Patuloy nawa tayong sumagana ng mga biyaya ng Panginoon. At ang mga samot dalangin, kung inyo pong luluubin, inyo pong tugunin. Sa aming pansamantala paghiwalay, kayo nawa ang mag-ingat sa amin hanggang sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.